Panginoon, po namin Diyos, maraming salamat po Ama at muli mo pong pinayagan ang bawat isa sa amin upang paglingkuran at sambahin ang pundakilang pangalang Yahuwah. Ama, patuloy mo po sana kaming patawarin sa lahat po ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala sa iyo. Pakilinis mo po ang aming mga puso at pag-iisip upang maging karapat-dapat pa po kami sa ipong banal na harapan. Pakitanggapin mo po, Panginoon, ang aming pagtanaw ng utang na loob sa iyo dahil po sa pag-iingat at pagliligtas mo po sa bawat isa po sa amin. Alam po namin, Ama, na pabigat na ng pabigat ang pagdadala ng buhay na ito. Dagdag pa po ang mga matintinding kahirapan at pagsubok sa buhay. Subalit ang lahat po ng ito ay aming patuloy na nalalampasan dahil kasama ka po namin palagi, handang tumulong at gumabay sa iyong mga lingkod. Sa aming pong pagsamba ngayon, Ama, kami po ay nakikiusap sa iyo. Magpakaranas ka po sa bawat isa sa amin. Patuloy mo pong palakasin ang aming pag-asa at pananampalataya upang makarating kami sa hangganan ng paglilingkod sa iyo. Huwag na huwag mo po kaming iiwanan, Ama. Lagi mo kaming sasamahan, lalo na po pag nakakaranas na kami ng mga bagay at mga pangyayari na tumitinag po sa aming pananampalataya sa iyo. Kung kaya, palagi mo pong dinggin ang aming panalangin at ipagkaloob mo po sa amin ang aming kailangan upang kami ay makapagtagumpay at magtamo ng iyong mga pangako. Basbasan mo po, Panginoon, ang kabuuan ng aming pagsamba sa iyo, magmula sa mga pagpapahayag ng iyong mga aral, pati na po sa lahat ng mga kapatid na sasamba ngayon, pati na rin ang aming mga abuloy. Ang lahat po ng ito'y para sa iyong banal na kapurihan. Lubos po ang aming pag-asa, Panginoon, na dininig mo na po ang aming mga panalangin. Ang lahat po ng ito'y aming hinihiling, Ama, tanging sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua na siyang aming tagapagligtas. Amen. Magsinawin ng pagpupuri sa
Mga magulang at mga mahal na kapatid, tayo ay narito para ating ipagpatuloy ang ating katutubo na katungkulan na yan ay ang ating pagsamba sa Diyos na lumalangpo ng lahat ng mga bagay. Ang tao ay nilikha ng Diyos para kanyang inuobligan na maglingkod sa Kanya. Yan ang ating katutubong tungkulin. Ang sabi roon sa Ecclesiastes. Gaya ng ating paksa sa ating pagsamba ngayon, ang pagtatamo ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Nagkamali na ng konti, ginta. Yan ay gitna. Ano po? Kinukorek lang natin. At sapagkat yan ay natapos ng mabuo, hindi na natin mabago yan. Alam niyo mga kapatid, may kasabihan na ang pinakatahimik na bahagi po ng bagyo ay nasa sentro nito. Gayun din sa buhay po ng tao. Ang tunay na kapayapaan ay hindi po matatagpuan sa pamamagitan ng pagtakas sa problema. Hindi natin matatakasan yan, kundi sa pagtayo ng buong tatag sa gitna nito. Paano nga ba tayo magiging payapa kung ang mundo ay magulo? Ito ang hamon ng paghahanap ng liwanag sa gitna po ng kadiliman. Ang kapayapaan po ay hindi nangangahulugan ng isang lugar na walang ingay, isang lugar na walang problema, o kaya ay walang paghihirap. Ito po ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng kapayapaan sa puso at isipan habang kinakaharap ang lahat ng problema. Ang pagtatamo po, mga kapatid, ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan ay isang katotohanan na ito'y ating matatamo batay po sa nakasulat sa Biblia. Kaya mahalaga na ating ituon ang ating pansin sa gagawin nating pag-aaral sa ating pagsamba ngayon. Ayon po sa Biblia, ano ang pangako ng Panginoong Yahusya sa kanyang mga alagad noong siya'y nasa lupa pa na ito'y tagos hanggang sa panahon natin? Ating basahin ang unang talata sa ating pag-aaral. First slide po, ganito nakasulat. Ito po ang ating matutunghayan, mga kapatid. Huwag kayong, sabi rito, huwag kayong mabagabag. Kaya bawal, yung salitang wag ay bawal yun di ho ba? Ang kausap ng Kristo rito, mga alagad niya, huwag kayong matakot. Dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Ano ang pangako ng ating Panginoong Yahusya sa kanyang mga alagad noong siya'y nasa lupa pa, maging ito'y sa ating panahon? Ayon sa Biblia, ang sabi niya, huwag kayong mabagabag. Ano yung pag sinabing bagabag na bagabag ka? Nababalisa, nagugulumihanan. Anong sabi niya? Dagdag pa ang sabi, huwag kayong matakot. Bakit sinabi niya huwag kayong matakot? Sapagkat maraming mga bagay na maaring magdulot sa tao ng takot. Di po ba? Katulad ng pag-uusig, katulad ng tagutom. Yung kagutom na yan, pagka nagkaroon ng tagutom, matatakot ang tao, lindol, yung pagbaha, yung mga iba't ibang mga patay at gera, yan ay pwedeng magdulot ng takot sa tao Pero ang sabi niya sa kanyang mga alagad, huwag kayong matakot. Ano dahilan? Dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Meron siyang iniwan sa mga alagad na kapayapaan. Ang aking kapayapaan ng wika, ang ibinibigay ko sa inyo. Sa mga kapatid, itong kapayapang ito ay bigay ng Kristo sa mga alagad niya. Bakit? Meron bang kapayapang iba na hindi ibinigay ng Kristo? Meron. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Alam nyo kasi, ang kapayapaan sa mundo
nakadepende kung ano ang sitwasyon sa buhay. Pagka ang sitwasyon ay pabor sa kanila, walang awayan, walang ingay, walang problema, walang sakit, walang kaguluhan, para sa kanila, mapayapa buhay nila. Pero ang kapayapaang yon, tandaan natin, ang kapayapaan ng mundo, na ibinibigay ng mundo, pansamantala lang po yun. Yan po ay kapayapaang sa panandaliang panahon lang. Pero ang kapayapaang ibinibigay ng ating Panginoong Yahushua ay ito po ay isang bagay na ibang-iba. Sa pakiramdam natin, sa feeling natin, sa ating kaisipan, sa ating pong hinaharap, payapa ka. Bakit? Sapagkat ang kapayapang ito ay extraordinary ito, mga kapatid. Sobrenatural. Ito'y kapayapang kasama natin ng Diyos na si Yahuwah. Yan ang kapayapaan na bigay ng ating Panginoong Yahushua. Kaya nga po, anong kanyang pangako sa kanyang mga alagad noon? Huwag kayo ang wikang mabagabag. Mayroon kayong kapayapaang bigay ko. Ibang-iba ito kaysa kapayapaan ng mundo. Kaya ano ang sabi niya? Kapag ang pahayag niya, huwag kayong mabagabag, huwag kayong matakot. Magkaroon kayo ng kapayapaan. Ano dahilan? Bakit? Ito ang dahilan, mga kapatid. 14:1. Ito nakasulat, ang ating mababasa sa Kapitulo 14 din. Sinabi ni Yahushua sa kanila, sa mga alagad niya, huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Ang sabi niya, huwag kayong mabagabag, huwag kayong matakot. Magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sa makatwid, walang dahilan para tayo mabagabag. Bagamat ang mundo'y bagabag na bagabag. Walang dahilan para ang mga alagad ng Kristong tunay na kabilang sa kanyang iglesia ay matakot sapagkat ang kasama natin ang makapangyarihan Diyos na si Yahuwah at ang kanyang anak na tagapagligtas natin, alalaumbaga ang ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Kaya mga kapatid, ang kailangan po natin ay tanggapin natin ang biyayang yan na bigay sa atin ng ating Panginoong Yahushua. Kapayapaan na siya lang ang nagbigay. Kapayapaang kasama siya, kasama ang ating Panginoon Diyos. Sa ano dapat natin ituon ang ating pag-iisip? Doon sa pangakong yon. Kaya pagka mayroong mga bagabag na dumarating sa buhay natin, kapag mayroong katatakutan na dumarating sa buhay natin, atin pong i-shift atin pong dalhin ang ating pag-iisip sa pangako ng ating Panginoong Yahushua. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin siya. Walang dahilan kung ganon para tayo po ay panawan ng pag-asa. At isa pa, dapat malaman din po natin ang kaibahan ng pakiramdam sa katotohanan. Ang pakiramdam kasi natin kung magkamisan, mukhang wikang hindi na ako makakaahon. Mukhang hindi na ako ang wika tatagal. Mukhang hindi na ako makapagtitiis. Yan ang pakiramdam natin. Pero ano yung katotohanan? Hindi ka nag-iisa, kapatid. Hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay sa buhay na ito. Kailangan nating itingala ang ating mga mata sa langit. May pangako ang Panginoong Yahushua. Meron siyang kapayapang ibinigay sa mga alagad niya. Kapayapaang napakatibay na walang pwedeng makaagaw sa atin. Kaya kung inaagaw ang ating atensyon ng kahirapan, bagabag, sakit, iba't ibang problema, mga kapatid, inuulit namin, i-shift natin ang ating pag-iisip sa ating pong Panginoong Yahushua at sa kanyang matibay na pangako. Paano itinuro ito ni Pablo? Yang tungkol sa kapayapaan. Next slide. Ito nakasulat. Huwag kayong mag-alala. Katumbas, huwag kayong mabagabag sa anumang bagay. Alam nyo, si Pablo, nang tawagin ay ang Kristo'y nasa langit na. Nang siya'y nasa daan tungo sa Damasco para ipagpatuloy niya ang pag-uusig sa mga kabilang doon sa Ecclesia, ay nagpakita ang Panginoon Diyos hindi sa pisikal na kanyuan, kundi sa magitan ng tinig. Bakit mo ang wika ako'y inuusig? Sino kang wika? Ang sabi niya, wala silang nakikitang pisikal, pero tinig ang kanilang narinig. Ako ang wika ang Yahushua. Inuusig mo yung aking
Ecclesia, yung tagasunod niya. Kaya alam nyo, yun ay pagtawag sa kanya. Nang tawagin siya, mga kapatid, sa pamamagitan ng revelasyon, at ang kanyang mga itinuro ay inireveal sa kanya ng ating Panginoong Yahushua. Kaya nagkakaisa sila. Natutunan niya sa Kristo through the revelation of our Lord Yahushua to Apostle Paul. Nang sabi, huwag mabagabag, huwag mag-alala sa anumang bagay. Anumang bagay. Ano man yung bagay na yan na pwedeng magbigay ng pag-aalala sa tao, ano man yan, ang sabi, huwag kayong mag-alala. Sa halip, ang sabi ni Pablo, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y nakay Kristo o nasa Kristo Yahushua. At ang kapayapang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Kaya ang kapayapaan na ipinagkakaloob sa mga tunay na alagad ng Kristo'y hindi ito mauunawaan ng karaniwan tao, ng ibang tao. Ibig ko sabihin, hindi maiintindihan yan. Kaya nagtataka sila, bakit ang mga tagasunod ng Kristo ay matibay sa kabila ng kanilang mahirap na sitwasyon. Alam nyo kasi ito, ay sinulat ito ni Apostol Pablo nang siya ay nakabilanggo. Sa Roma, humigit kumulang 60 to 62 AD o Anno Domini. Bago siya humarap sa paglilitis sa emperador ng Romano noon, nang pangalan niya ay si Nero Claudius Caesar. Alam niyo mga kapatid, siya po ang totoo ay hindi naman nakapiits doon sa dungeon o kaya ay sa bilangguan. Nakaano siya, naka-house arrest. Kaya nakakatanggap siya ng mga, ang totoo, umupa siya. Umupa siya ng isang bahay. Pero gwardyado siya ng mga Romano, ng mga sundalo, mga kapatid. Ano ho ang katunayan na ang Apostol Pablo po, nang siya ay ipiniit, ay hindi naman talaga nakapiit doon sa bilangguan, kundi siya po ay naka-house arrest. This is not included in our slide. I just want to share with you, ito ang proof that Apostle Paul rented a house during his house arrest. Ito nakasulat sa Gawa 28 at ang talata ay 30-31. Sabi, sa loob ng 2 taon, nanatili si Pablo sa bahay na kanyang inuupahan. Nangupahan siya, pero naka-house arrest siya. At tinanggap niya ang lahat ng dumadalaw sa kanya. Mayroong mga dumadalaw na mga kabilang sa ekleseya, tinatanggap niya. Pero gwardyado siya. Buong tapang niyang ipinangaral ang tungkol sa paghahari ng Diyos at ang tungkol sa Panginoong Yahushua Kristo na wala namang pumigil sa kanya. Ayun ang talagang na-enjoy din ni Apostol Pablo. Kaya kahit siya'y nakapiit, naghihintay po siya sa trial o paglilitis, patuloy siyang nangangaral, nangupahan, tumanggap ng bisita, pinangaralan siya at buong tapang niyang ipinangaral ang mga aral na itinuro sa kanya ng ating Panginoong Yahushua. Kaya mga kapatid, sa mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua, ang ating po, wala dapat sa ating bokabularyo yung tayo'y bagabag na bagabag. Alisin natin yon. Si Pablo hindi ganun Isipin nyo kahit naka-house arrest, nakabilanggo, at siya po ay gwardyado. Tuloy ang pangangaral. Kaya tayo, hindi naman tayo nakabilanggo. Nung tayo nasa Iglesia ni Cristo, tayo nakabilanggo. Hindi lang yung ating pisikal na nakabilanggo sapagkat sunod-sunuran sa utos noong leader, kundi pati yung ating pag-iisip ay nakabilanggo. Pati yung ating impormasyon na tinatanggap, ang sabi nga, ay nakabilanggo. Sapagkat kontrolado ng leader yung mga impormasyong ibinibigay at pinakakain sa mga miyembro. Di ho ba? Tayo malaya. Kaya itong kalayaang bigay sa atin ng Diyos ay peace po yan, kapayapaan. Mapayapa tayong makakapag-share ng ating pananampalataya. Tanggapin ng tao, salamat. Pag hindi naman tinanggap ito ng tao, salamat pa rin. At least,
na ipamahagi natin ang ating pong pananampalataya sa kanila. Ngayon, sino ho, ayon sa Biblia, ang magkakaroon ng lubos na kapayapaan? Next slide. Ganito nakasulat, Isaiah 26:3. Let's go back to Isaiah 26:3. Ito nakasulat, mga kapatid. Ito, pakinggan po natin. Yahuwah, bigyan nyo ng lubos na kapayapaan ang taong kayo lagi ang iniisip dahil nagtitiwala siya sa inyo. Sino ang magkakaroon ng lubos na kapayapaan sa gitna ng mundong napakagulo? Ay yung tao na lagi, hindi paminsan-minsan, lagi ang iniisip dahil nagtitiwala siya sa inyo. Sino ang lagi niyang iniisip? Ang Diyos. Mga kapatid, itong tanong natin sa ating sarili, kasama na po kami. Lagi ba nating iniisip ang Diyos? Sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi man po, panahon na para lagi nating isipin ang Panginoon Diyos sa buhay natin. Saan man tayo nandoon, anuman ang sitwasyon meron tayo, anuman ang sirkumstansya meron tayo, lagi nating isipin ang Diyos, mga kapatid. Bakit? Yun ang magkakaroon ng lubos na kapayapaan. Pag sinabing lubos na kapayapaan ay complete peace, complete shalom. Sabi nga, yan ang mga Hudyo. Bakit? Lagi natin siyang iniisip eh. Yon ang pruweba, yon ang matibay na ebidensya na ang ating pagtitiwala ay nasa Diyos. Wala sa ating sarili. Kasi sabi nga ng ibang talata ng Biblia, do not depend on your own understanding. Sapagkat ang ating understanding po, limitado. Pagka tayo po'y nandoon na sa dulo ng ating limitado nasa dulo na tayo ng hangganan na ng ating iniisip, susuko ka na, aatras ka na, hindi mo na kaya Pero kung ang ating pagtitiwala sa sentido ng ating iniisip ay ang Diyos, nagagawa natin yung higit pa doon sa ating limitasyon Sapagkat ang Diyos na sumasa atin, unlimited ang magagawa niya. Di ba mga kapatid? Kaya sana ganun po ang ating laging isaisip, mga kapatid. Lagi nating pahalagaan ang Diyos ang nasa isip natin. May arthritis ka, isipin natin ng Diyos. May problema, nasa ospital, laging manalangin sama. Sabi ko nga dito sa aking asawa na sa aking may bahay Sabi ko, pagka siya ay nag-iisa, lagi ka akong tumawag ka sa pangalang Yahuwah. Pinaalaala ko kasi nakakalimot na siya Ako, lagi mong banggitin ang pangalang Yahuwah. At saka kako, dumaing ka, kahit na walang tinig na narinig, sa isip mo lang kako Sabihin mo, Yahuwah, ako iyong tulungan sa aking karamdaman. At kako, hihilingin mo ang lahat ng yan, kako sa kanya, sa pangalan ni Yahushua. Kapag ang lahat, hihilingin natin sa pangalan ng ating Panginoong Yahushua. Di po ba, mga kapatid? Ngayon, sa ating panahon, ng mundo'y magulong-magulo na, kung nooy magulo, higit na mas magulo, hanggang ito'y patungo sa kanyang kawakasan. Mga kapatid, ano po ang inaasahan ng Diyos sa mga anak niya? Ito, tingnan natin ang mga lingkod niya nung una. Sa Kronika, next slide. Ito nakasulat. O Diyos namin, hindi niyo po ba sila parurusahan? Sapagkat wala kaming kakayahang humarap sa napakaraming sundalo na lumulusob sa amin. Hindi po namin alam kung ano ang gagawin namin, pero nagtitiwala po kami sa inyo. Anong tagpo ito, mga kapatid? Ito po isang tagpo sa buhay nitong hari ng Huda, ng pangalan po niya ay si Josaphat. Krisis po ang kanyang kinakaharap. Anong uring krisis po ito? Sila'y lulusubin ng kanilang napakaraming kaaway. Mga kasandulahan ng Moabita, Amonita, at isa pa, yung Meyonita. Ano ang ginawa niya ngayon? Ang ginawa nitong si Josaphat, isa sa matuwid na hari ng Huda, nanawagan sa mamamayan ng Huda, mga lingkod ng Diyos, at sila po ay nag-uukol ng panahon ng pananalangin sa Panginoon Diyos. Ano yun? Pinangunahan niya ang mga
Israelita na magtiwala at manalangin sa Panginoon Diyos. Di ba? Kaya yan din ang dapat natin gawin, mga kapatid. Pagka nakakaharap tayo sa mga iba't ibang uri ng krisis, ang pangunahan dapat ng mga magulang, ang mga anak, na lumapit sa Diyos. Opo. Kaya maging tayo, siguro darating din ng mga panahon na tayo magsasama-sama. Pag nagsasama-sama, tayo sama-samang manalangin sa Ama. Ang pananalangin sa Diyos kasi, kahayagan ng pagtitiwala sa Diyos yan eh. Di ho ba, mga kapatid? Puntahan naman natin si Haring David ang sabi sa Salmo, bakit nga ba ako nalulungkot? Sabi ni Haring David, at nababagabag. Yan ang tanong niya sa sarili niya. Dapat magtiwala ako sa inyo. Pupurihin ko kayong muli, aking Diyos at tagapagligtas. Ito'y si Haring David. Kasi yan ay panahong siya'y tinutuya ng kanyang mga kaaway. Ano ginawa ni Haring David? Aba, hindi siya nawala ng pag-asa. Pero tinanong niya rin sa sarili niya, palibhasa, tao eh. Maging tayo siguro, pagka mayroong mga biglaang dumarating na mga sitwasyong hindi ka aya-aya, nabibigla ka rin, natataranta ka rin eh. Kaya nga sabi ni Pablo, bakit nga ba ako nalulungkot? Bakit nga ba ako nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo. Pupurihin ko kayong muli. Ba't niya ginamit ang salitang muli? Kasi nabagabag siya eh. Kaya nga niya tinanong niya sarili niya, ba't ako nababagabag? Ba't ako nalulungkot? Kaharap ng kanyang mga kaaway. Kaya ang sabi niya, pupurihin ko kayong muli, aking Diyos at tagapagligtas, magtitiwala ako sa inyo. Ano pa, ang pahayag ng nitong si Haring David, ang sabi sa 34:14, lumayo kayo sa masama, sabi niya sa kanyang mga kababayan. Gawin ninyo ang mabuti, pagsikapan ninyong kamtin ang kapayapaan. Ito'y pahayag ng pagkakaroon ng pag-asa. Di ho ba? Na itong si Haring David ay kanyang inakit ang kanyang mga kababayang, mga mamamayan ng Israel, na ito'y tagpo na siya'y nagbagong buhay na. Sapagkat nagkasala din ito eh. Alam nyo kasaysayan. Di ho ba? Kaya ang sabi niya doon sa kanyang mga kasama, kailangan ng wika tayo ay lumayo. Kayo ay lumayo sa masama. Ito ay leadership by example sapagkat si Haring David, kung babasahin nyo sa aklat ng awit 46, o 36, 2 yata, kung di ako nagkakamali, I will confess my transgressions unto the Lord. Kanyang ikukumpisa lang kanyang pagkakasala sa Diyos sapagkat nagkasala din siya. Kaya nung siya'y nagbagong buhay na, inakit niya ang mga tagasunod niya, yung mga Israelita na lumayo. Kaya ang pagbabagong buhay, mahalaga din po eh. Sinong nababagabag? Yung ayaw magbagong buhay. Bakit nababagabag? Alam niya mayroon siyang nagagawang hindi tama. Pero kung ang ating paraan ng pamumuhay, mga kapatid, ay malinis sa sentidong nagbabagong buhay tayo, ang lakas ng ating pagtitiwala, ang lakas ng ating loob, matapang ang ating kalooban. Bakit? Sapagkat inwardly nagbagong buhay tayo. Spiritually, nagtitiwala tayo sa Ama eh. O sino ang sabi nga ni Pablo? Kung ang Diyos ay nasa atin, sino ang laban sa atin? Ganong katibay ang tao na nagbabagong buhay at ang kanyang tiwala ay nasa Diyos. Magkakaroon siya ng lubos na kapayapaan. Bakit nagkakaroon ng gyera? Yan ang tanong. Walang katapusan. Ginugusto ba ng tao ang gyera? Ayaw ng tao ng gyera. Di ba, mga kapatid? Ayaw man ng tao, pero pagka ito'y nangyayari na po, ano naman ang ibig na dapat na malaman ng lahat ng tao? Ano ang ibig ng mga namumuno ng mga bansa? Di may gera, no? Malapit sa atin, malayo sa atin. Minsan ay pakinig ng ibang karatig bansa ang putukan. Alam niyo, may payo ang Biblia. Pakinggan natin dito ho. Anong pahayag ng Biblia? Para wag tayong malito. Ito, next slide. Ganito po ang nakasulat sa mga ngaral. May oras ng pagmamahal at may oras ng pagkagalit. Di ba mag-asawa ganyan? Minsan ay awayan, galit, tapos nagmamahalan din. Talagang gano'n. May oras ng digmaan
at may oras ng kapayapaan. Una, yan ang dapat nating maintindihan, mga kapatid. Bakit nagkakagyera? Talagang may oras talaga ng gyera. Mula nang ang tao'y magkasala, puntahan nyo, ugatin natin, paano ni Adan at Eva? Dahil sa kasalanan, hanggang sa nang dumami tao, nagkaroon na ng awayan. Ultimong yung magkapatid yung anak ni Adan at Eva, na si Cain at Abel. Di ba? Nawala yung kapayapaan dahil sa pagkainggit. Kasi ang handog na tinanggap ng Diyos, yung handog ni Abel. Ang handog na nitong si Cain ay hindi tinanggap ng Diyos. Ano nangyari? Nawala ang kapayapaan. Ano katunayan? Ba'y nainggit sa kapatid niya. Anong ginawa niya? Pinatay. May kapayapaan ba kung may patayan? Wala. Kaya mula nang nagkasala ang tao, nawala ang kapayapaan. Kaya ang digmaan, wag nating ipagtaka. Bakit? Sapagkat ipinagpauna na ng Biblia po yan Darating at darating po yan, yung gyera. Alam niyo ang kapitulong ito ng Ecclesiastes, Kapitulo 3, ito ay nagtuturo na si Yahuwah po ang tanging may hawak at kontrol sa lahat ng panahon at mga mangyayari. Siya lang. Walang kontrol itong mga leader ng mga bansa. Leader lang sila nagdidikta, pero may limitasyon yon, mga kapatid. Ang buhay ay binubuo ng iba't ibang pangyayari. Maaring masaya ka ngayon, maaring malungkot. Maaring mahirap ka ngayon, sa balang araw ikaw ay sagana. Maaring payapa, maya-maya ay digmaan. Di ho ba? Yan ay itinakda ng Diyos na may rason. Hindi pwedeng walang rason. Sapagat ang Diyos ay Diyos ng rason. Di ho ba? Ang kaya sabi nga niya, halik kayong mga taong nagkasala, magkatwiranan tayo. Hindi pwedeng mangyari nang walang dahilan. Yan ang kung tawagin natin ng theory of cause and effect. Kung mayroong pong effect, mayroong cause. Kung may digmaan, may cause. Anong cause? Bunga ng hindi pagkakaunawaan. At ang digmaan yan ay ipinahihintulot ng Diyos para maparusahan ang dapat maparusahan, maipagsanggalang ang dapat ipagsanggalang, at mai-restore ang peace at ang katarungan. Yan ay dapat nating maintindihan, mga kapatid. Ang tanong natin ay sino lamang ang siyang magkakaroon ng kakayahang makapigil niyang digmaan na yan? Ang sabi rito sa Kawikaan 28:2, kapag ang isang bansa ay makasalanan, madalas nilang palitan ang kanilang pinuno. Totoo, hindi totoo? Totoo po yun. Pag-aralan yung kasaysayan. Ngunit kung may karunungan at pangunawa ang kanilang pinuno, matatag ang kalagayan ng kanilang bayan. Sinong leader ang pwedeng magkaroon ng inisyatibo para at kakayahan na magkaroon ng kapayapaan sa kanilang bansa? Yung may pag-unawa na batay sa kalooban ng Diyos. Hindi yung pang-unawang makasarili. Di ba, mga kapatid? Kaya ito ang leader na makadiyos. Leader ng karunungan niya nakabatay sa Biblia, kaunawaan niya nakabatay sa kalooban ng Diyos, sa halip na makasariling leader. Yung mga leader na ang alam ay puro kami, ako. Hindi po yan makakapagpapigil ng digmaan, mga kapatid. Alam nyo, may mga digmaan na sa kasaysayan, di ba? May mga digmaan na titigil kapagkat mayroong peace talk. Sapagkat yung taong mga leader ng bansang kanilang isinasaalang-alang ang peace treaty, yun ang mga taong may kaunawaan. Makadiyos na pagkaunawa, wisdom na galing sa Diyos. Sapagkat ang buhay ay mahalaga. Hindi ho ba? Kung ang buhay ng mga hayop ay mahalaga, mas mahalaga ang buhay ng tao. Kaya pagka ang leader ay gano'n ang kanyang kaisipan, yun ang tao o leader na may kakayahang pigilan ng digmaan. Mayroong peace. Di ba, mga kapatid? Kaya yung First World War, nagkaroon ng peace treaty, natapos di ba? Pero sumiklab uli ang ikalawang digmaan pang buong mundo. Nagkaroon din ng peace after that. After that, mayroong mga digmaan sa kani-kanyang mga karatig bansa. Hanggang ngayon, nangyayari. Di po ba, mga kapatid? Kaya kapag tayo po, halimbawa, ay dumating ang panahon, ang bansang kinalalagyan natin ay lulusubin ito, posibleng malusob ito, itong Amerika, di ba? Ang isa noon sa kasaysayan na makapangyarihang bansa ay yung Roman Empire.
Pero ang sabi nga, the fall of the Roman Empire, bumagsak din yung bansa noon na kinikilalang makapangyarihan eh. Di ba mga kapatid? Pinakikilala lang ng Panginoon Diyos at ipinaalam sa mga tao na anumang kapangyarihan meron ng tao sa mundo, gaano mang kalakas yan sa paningin ng kanyang kapwa-tao, babagsak at babagsak yan. Yan ay kingdom na natitinag. Pero may kingdom na yun ay nandoon ang tunay na kapayapaan. Hindi matitinag yun. Yun ang bayan na mayroong dalisay na ginto. Na yun ang ating ibig na marating, mga kapatid. Kaya ang ibig ng Diyos na iparating sa mga anak niya, kung sakali bang magkaroon ng kaguluhan, eto, mataranta tayo, nervyusin, matakot, at magpagawa ng shelter na nasa ilalim ng lupa. Ganun ba gagawin natin? Next slide. Ito nakasulat. Mga kapatid, ayan. Kung sasalakay kayo sa isang lungsod, bigyan niyo muna sila ng pagkakataong sumuko. Kapag sumuko sila at buksan ang pintuan ng kanilang lungsod, gawin niyong alipin silang lahat at pagtrabahuhin para sa inyo. Pero kung hindi sila susuko, kundi makikipaglaban sila sa inyo, salakayin ninyo sila. Ito utos nung panahon ng Israel. Alam niyo mga kapatid, ang utos pala ng Diyos, bago magkaroon ng digmaan, shalom, peace treaty muna. Kapag sumuko, ang sabi ayan bigyan niyo muna sila ng pagkakataong sumuko. Paano ba yung pagsuko? Sa magitan ng pakikipag-usap, di ba? Eto, kayo ba'y susuko o gusto niyo makipaglaban? Peace muna eh. Yan ang tagubilin ng Diyos sa mga Israelita. Pero pagka sila'y sumuko at bubuksan ang pintuan ng kanilang lungsod, may sabi pa rin ang Diyos sa mga Israelita, gawin nyo silang alipin lahat. Pagtrabahuhin nyo sila para sa inyo. Pero kung hindi sila susuko, sabi ng Diyos sa Israel, makikipaglaban sila sa inyo, salakayin nyo. Nakita ninyo, mga kapatid? Yan ang bilin ng Diyos. Peace treaty muna. Kung ayaw, lusubin ninyo. Pagka sila ay inyong nagapi, gawin nyo silang alipin. Paglingkurin nyo sila sa inyo. Kailangan magsilbi sila sa inyo. Di ba? Kaya kapag ating binasa, ang mga talatang 20, 16, 18 pa, marami tayong matututunan dyan na mga katotohanang naganap na yan ay bilin ng Diyos sa kanyang ng kanya bayang Israel noong una. Kaya sa atin man po, mga kapatid, kung sakali po dumating ang gera, hindi natin hinihingi, pero nagkakagera at marami nakalaban ng Amerika eh. May mga, sino nag-iisip na maatake yung Twin Tower? Di ba? Nalusob tayo nang wala tayong kamalay-malay. Amerika ito, di ba? Pinakamakapangyarihang bansa. Pero hindi tayo pwedeng magtiwala na ito'y hindi lulusubin ng kaaway. Mga kapatid, pero ang bilin, kung pwedeng pag-usapan, pag-usapan. Pero kung hindi, gera. Kung sakaling magkaroon ng gera, pumanatag tayo sapagkat tayo mga alagad, hindi taga rito. Sa mundo, ang kapayapaan ay pansamantala. Pero ang kapayapaang nasa atin sa gitna ng kaguluhan ay kapayapaang internal, spiritual, kapayapaang kasama ang Diyos. Kaya kahit nagkakagera, peace lang tayo. Tamaan ka ng bala, sakit, masakit. Namatay ka, taglay mo ang pag-asa. Ang peace na sa puso natin. Sapagkat posibleng mangyari po yan eh. Di ho ba? Lahat ng yan, pwede mangyari po yan, mga kapatid. Eto tanong. Ang ating tanong ay ito. Kung may mga matuwid na leader nakakatulong para ma-stop o mapigil ang isang digmaan, ang tanong na kaninong kapangyarihan solamente ang pagtigil o ang pagkakaroon ng mga digmaan na yan. Ito, pakinggan po ninyo mga kapatid. Ang next slide. 46:8 Aklat po ng Salmo. Next slide. Ganito ang ating mababasa. Halika, tignan mo ang mga kahangahangang bagay na ginagawa ni Yahuwah sa mundo. Si Yahuwah po yan. Kahanga-hanga ang kanyang ginagawa sa mundo. Kanyang pinatitigil ang mga digmaan. Sa lahat ng sulok ng mundo, binabali niya ang mga sibat.
pinuputol ang mga pana, at sinusunog ang mga kalasag. Sinasabi niya, tumigil kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y pararangalan sa mga bansa. Ako'y papupurihan sa buong mundo. Kaya kung may matuwid na mga leader sapagkat maka-Diyos, kaya napipigilan din pansamantala mga digmaan, pero sumisiklab uli po yan. Ang mayroong solamente o tanging may kapangyarihan para pigilan ng digmaan ay walang iba, kundi ang may-ari ng lahat ng bagay. Lumikha ng lahat ng mga bagay. Sino? Si Yahuwah. Kanyang pinatitigil ang digmaan sa lahat ng sulok ng mundo. Binabali niya ang mga sibat. Sibat ay ginagamit sa pakikipagdigma. Pinuputol ng Diyos ang mga pana. Sinusunog ang mga kalasag. At ang layunin niya, tumigil kayo. Kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y pararangalan ng mga bansa. Papupurihan ako ng buong mundo. Kaya yan ay mga katotohanan na nakasulat sa Biblia. Ang mga digmaan ayon sa Biblia ay maaring dahil sa galit ng Panginoon Diyos sa mga taong masasama. Sino yun? Yung ayaw kumilala sa Kanya. Yung mga taong nangaapi, nangaagaw ng mga propiedad ng iba, mga oppressor, mga taong manglulupig, mga taong mapagmalaki, mga taong mga hambog, kaya nagkakaroon ng digmaan. Di ba? Dahil sa galit niya sa mga taong yun. At maaaring ang isang uri na dahilan kaya nagkakaroon ng digmaan para disiplinahin ang kanyang mga anak na nakakalimot sa kanya. Katulad na nangyayari ngayon sa Israel, sa present Israel. Hindi sila sinumpa. Hindi sila pwedeng palitan sapagkat ang Diyos ay nakipagtipang kay Abraham ng isang everlasting covenant. Pag sinabing everlasting covenant, walang hanggang tipan. Kung sila po ay pinakipagtipanan ng Diyos at ang lahing Israel ay lahi ni Abraham, bakit sila na sa laging nasa digmaan? Sapagkat sila'y mahal ng Diyos. Sapagkat ayaw nilang tanggapin ang Yahushua bilang Mesiyas. Kaya sila'y dinidisiplina. Pero darating ang panahon na yung natitirang remnant ng nasa Israel ngayon ay kikilalanin nila si Yahushua bilang Mesiyas. Darating yan, mga kapatid. Darating at darating yan. Hindi pwedeng hindi mangyari po yan sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang sinasabi. Pag sinalita niya, gagawin niya. Walang makapipigil diyan, mga kapatid. Kaya ayon po sa talata ng Biblia, paano ho wawakasan ng Panginoon Diyos ang mga digmaan, lalo na sa panahon natin? Ito, pakinggan po natin. At kailan ito mangyayari at saan ito mangyayari? Next slide. Ito nakasulat. Aklat ng Isayas. Ito, next slide. Ayan. Sa mga huling araw, tandaan natin ang mga huling araw ay nagumpisa nang dumating ang Kristo. Mga huling araw na yan. Kasama tayo sa mga huling araw. Ang bundok na kinatatayo ng templo ni Yahuwah ay magiging pinakamahalaga sa lahat ng bundok. Ano dapat mapansin po rito? Ang bundok na kinatatayo ng templo ni Yahuwah ay magiging future. Hindi sinabi naging. Ang sabi magiging pinakamahalaga sa lahat ng bundok. Sa makati dito'y hula. Propesiya. Dadagsa rito ang mga tao mula sa iba't ibang bansa. Sasabihin nila tayo na sa bundok ni Yahuwah, sa templo ng Diyos ni Jacob. Sino yung Jacob? Nagrepresenta sa Israel. Tuturuan niya tayo roon ng kanyang mga pamamaraan upang sundin natin. Kaya magsisiuwi ang mga tao mula sa Sion, ang lungsod ng Jerusalem, na dala ang kautusan ni Yahuwah. At sa pamamagitan ng mga kautusan niya, pagkakasunduin niya ang maraming bansa. Kautusan na dala na kautusan ng Diyos. Yon ang magkakaroon ng inisyatibo para ang mga leader ng mga bansa ay magkasundo. Kaya hindi na magdidigmaan. Kaya ang may karapatan lang at may authority, may kapangyarihan, makapipigil ang digmaan talaga ay ang Ama.
Pero saan yan at kailan yan? O, ang sabi kaya hindi na magdidigmaan ang mga bansa. Hindi na rin sila magsasanay ng mga sundalo para sa digmaan. Wala nang mga training ng mga soldiers na to be trained for war. Wala nang ganun eh. Gagawin na lang nilang talim ng araro ang kanilang mga espada at karit na panlabas o ng pantabas ang kanilang mga sibat. Wala nang silbi. Gagamitin na yung mga gamit sa digmaan para sa farming, sa pagsasaka. Ituloy natin naman, ito kay Mikas, at sa pamamagitan ng mga kautusan niya. Gaya din ng sinabi ni Isaias. Pagkakasunduin niyang maraming bansa o magkapareho, pati na ang mga makapangyarihang bansa sa malayo. Kaya hindi na magdidigmaan ng mga bansa, magkapareho. At hindi na rin sila magsasanay ng mga sundalo para sa digmaan, magkatulad. Gagawin na lang nilang talim ng araro ang kanilang mga espada at gagawing karit na pantabas ang kanilang mga sibat o magkapareho. Ano itong dalawang aklat nating binasa? Aklat ng propesiya. Kailan po magaganap? Ang unang fulfillment po ay magaganap sa mga huling araw ito. Magaganap sa mga huling araw. Ang mga huling araw, ang unang katuparan niyan ay nang dumating ang Kristo, araw ng Pentecostes. Di ba? Doon nag-umpisa ang mga huling araw. Ang fulfillment na itinuro niya yung tungkol sa kaharian ng Diyos. Di ba? At ang complete fulfillment po niyan ay pagdating ng paghahari niya. Kailan yan? Sa Millennial Kingdom. Kaya sa Millennial Kingdom, wala nang digmaan, wala nang magsasanay na mga sundalo sapagkat ang Panginoon Diyos mismo kanyang papagkakasunduin ang lahat ng mga leader ng mga bansa under sa isang leader, one government. Ang gobyerno ng Panginoong Yahushua na kamay na bakal ang gagamitin niya. Isipin yung mga gamit na mga pandigma ay gagamitin na lang sa farming. Ano yan? Peace! Kapayapaan. Lubos na kapayapaan. Kaya habang tayo naglalakbay sa mundo, mga kapatid, at pagulo ng pagulo, ang mundo, sa gitna ng kaguluhang ito, anong dapat nating itanim sa isipan natin? Next slide. Ito po nakasulat, mga kapatid. Pakinggan natin ito. Ang sino mang nananahan sa piling ng kataas-taasang Diyos na makapangyarihan ay kakalingain niya. Mga kapatid, number 1 po yan. Nananahan ba tayo sa piling ng Diyos? Paano po yun? Ang Diyos ay nasa langit. Sa buhay nating ito, ginawa tayong templo. Kayo ang templo. Ang Diyos ang nananahan sa inyo at ang Kristo. Sa pamamagitan ng ating pong pagsunod sa kanyang utos. Sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa Ama. Tatahanan tayo ng Diyos. At tayo mananahan na kasama siya. Masasabi niya kay Yahuwah, kayo ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol. Masasabi rin natin itong sinabi ni David. Kayo ang kumakalinga ang wika sa akin. Kayo din amang nagtatanggol. Kayo ang aking Diyos na pinagtitiwalaan. Ganyan ba tayo, mga kapatid? Sana ganito rin lahat tayo. Sa lahat ng mga nakikinig at naaabot ng ating pong ginagamit na teknolohiyang ito, ang tiwala natin, wag sa tao, wag sa leader, wag sa kanino man. Sa Diyos, wag maagaw nino man ang ating pagtitiwala sa Ama. Ang sabi, pagka sa Diyos tayo nagtitiwala, ang sabi, tiyak na ililigtas kanya sa bitag ng masasama at sa mga nakamamatay na salot. May darating pang salot. Akala niyo mga kapatid, yung COVID na yan lang po ang siyang salot. Marami pang darating. Hanggat may langit at may lupa, may darating at darating pang salot. Pero ang sabi ay ililigtas kanya sa bitag ng masasama at nakamamatay na salot. Iingatan kanya gaya ng isang ibong iniingatan ng kanyang mga inakay sa lilim ng kanyang pakpak. Saan itinulad ang pag-iingat ng Diyos para literal na ating makita at maabot kung gaano siya mag-iingat
itinulad sa isang ibong iniingatan ng kanyang mga inakay. Nakikita ba niyo yung ibon? Yung mga inakay niya ay kanyang nilililiman ng kanyang pakpak. Yun ay hayop na isa sa nilikha ng Diyos na mababa kaysa tao. Pero yun ay larawan ng pagtatanggol at proteksyon. Iingatan ka at ipagtatanggol ng kanyang katapatan. Tapat ang Diyos. Pag sinabi niya, gagawin niya. Basta tayo wag lang mabagabag, sa kanya tayo magtiwala, mga mahal na kapatid. Ano man ang sitwasyon natin sa buhay, mahirap man yan, may sakit man tayo, kinakapos naman tayo sa ating pangangailangan, tapat ang Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Ano pa sabi? Hindi ka dapat matakot sa mga bagay na nakakatakot o sa palaso ng mga kaaway o sa sakit at sa mga salot na sumasapit sa gabi man o sa araw. Tayo may mga sakit na sapagkat tayo humihina sa ating pag-edad. Tayo nagkakasakit na sapagkat normal ang internal organs natin ay tumatanda, hindi na nagfa-function katulad ng tayo na sa kabataang edad pa. Pero ang sabi ng talata ng Biblia, huwag tayong matatakot. Ano pa sabi? Kahit libo-libo pa ang mamamatay sa paligid mo, walang mangyayari sa iyo. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Sumasampalataya ba tayo rito sa katotohanan ito? Libo-libo pa ang mamamatay sa paligid mo, walang mangyayari sa iyo. Sipin ninyo, libo-libo ang lumuhod sa Diyos-Diyusan na ipinagawa nitong si Haring Nabucodonosor. Pero ang mga tapat na lingkod ng Diyos, kahit sila po, dahil ayaw nilang sumamba, sila inihagis doon sa nagliliyab na hurno ng apoy ay talagang pinatindi pa. Pero 3 ang kanilang inihagis. Lumabas ay 4, buhay, kasama ang anghel ng Diyos. Ano ibig sabihin yan? Yan ba'y istoryang hindi nangyari? Nangyari po yan. Bakit ipinasulat sa Biblia? Para maging aral sa atin ng imposible. Nagiging posible sa Panginoon Diyos. Sapagkat kapag ang Diyos ay gumawa, kahanga-hanga ang magagawa niya sa buhay ng tao. Kahit nasa bingit na tayo ng kamatayan, kapag hindi ka niya pababayaan, ililigtas ka pa niya. Ilang beses na ako o kayo, maging ako, nabingit sa kamatayan. Marami na po. Pero tayo mismo ang nagtataka, ba't ako nakaligtas? Saka lang natin itiningala ang ating mata sa langit at sinabi, salamat po, Panginoon. Salamat po. Ilang beses na tayong dapat ay namatay na tayo, pero buhay pa tayo. Sapagkat iniingatan tayo ng Ama. Anong sabi? Dahil iutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel upang ingatan ka saan ka man magpunta. Yan ang ating panaligan. Yan ang ating sampalatayanan, mga mahal na kapatid. Magsusugo ang Diyos ng kanyang mga anghel para ingatan tayo. Ang kailangan lang, pagtitiwala. Kailangan lang natin ay lubos na pag-asa sa Ama. Ilang beses na tayong nadala sa ospital dahil sa akala natin katapusan na natin. Pero hindi, pinayagan ng Ama sapagkat hindi pa yon ang oras natin. Kahit na ultimo doktor nagtataka, sila ay mismo nagtataka, paano kayo nakaligtas? Naitatanong, anong pinakakain nyo? Bakit siya'y buhay pa hanggang ngayon? Ang Diyos ang magsusugo ng kanyang mga anghel para kanyang ingatan ang kanyang tapat na lingkod, ang kanyang mga anak na sa kanya'y umaasa. Sana tayo'y pumanatag, karoon tayo ng kapayapaan, magitan ng pagtitiwala kay Yahushua, pagtitiwala kay Yahuwah, saan man tayo naroon, anuman ang kondisyon na ating kinalalagyan. Tumayo kayo, tayo po'y mananalangin. Mga kapatid. Amin Diyos. Yahuwah na makapangyarihan sa lahat. Habang pinag-aaralan namin ang katotohanan ito,
Nasasabi namin talagang totoong-totoo sapagkat ang pangako mo'y tapat. Ang pangako mo ay tunay. Hindi mo kami pinababayaan. Napakagulo na ng aming bansa. Napakagulo na ng mundo. Diyos na mamayan. Pero bakit? Kami buhay pa't may lakas. Kami marami ng mga sakit. Pero kami iniingatan mo pa. Sumasampalataya kami. May dahilan ng lahat ng ito. Patuloy mo kami kasing ginagamit ng mga anak mo sa Eklesiya. Mga tagasunod ng iyong anak para ipahayag ang katwiran mo, ang mga katotohanan mo na hindi naman itinuro sa amin. Salamat po. Salamat po talaga ng marami, Ama. Kulang ang aming pananalita at salita para ay padama sa inyo ang aming pong kaghalakan. Purihin ka, Ama. Sinasamba namin ang iyong pangalan. Pinupuri namin ang iyong pangalang Yahuwah. At sa iyo lamang kami magtitiwala. Sa pangalan ng iyong bugtong na anak ay hindi kami dapat mabagabag. Ano man ang dumating sa buhay namin, matuto kaming lumuhod. Opo, dumarating minsan ang pagkakataon na gusto na naming sumuko. Gusto na naming tumigil sapagkat nahihirapan na rin kami. Pero nang kami lumuhod sa iyo at tumawag, iniunat mong iyong kamay, tinayo mo kaming muli at binibigyan pa ng buhay upang magamit sa pagsisilbi sa iyo. Purihin ka, Ama. Matuloy kaming magtitiwala sa iyo. Ano man po ang dumating pa sa buhay namin. Alalain mo lamang kami. Tulungan mo lamang kami. Huwag mo kaming pababayaan po sa panahon ng kalungkutan, sa panahon ng kakapusan, sa panahon ng karamdaman, sa panahon ng kagipitan. Kaya ang aming pananalig, hindi mo kami iiwan hanggang sa iyong isugo ang iyong anak sa alapaap. Sana makasama kami upang matapos na ang aming pong pagtitiis, ang aming kahirapan at aming matamasa ang tunay at lubos na kapayapaan. Ito'y dalangin po namin sa pag-asang tinanggap mo na po sa ngalan ng iyong anak, Yahushua HaMashiach. Amen. Ang biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na pagkikipisan ng Espiritu Santo, sinawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Mga mahal na kapatid, you can conduct a Lord's Supper. Pwede kayo magkaroon pa ng Lord's Supper to remember our Lord Yahushua. Instructions are still available on our webpage. Sapagkat as open as you can, ang sabi, di ho ba? As open as you can, you have to do the Lord's Supper. Kung yan ay gagawin natin 3 beses sa loob ng isang taon, walang masama po ron. Inaalaala natin siya. Di ho ba, mga kapatid? As open as you can. At saka yan nga, yung ating pananalangin, huwag nating ititigil, huwag tayong magsasawa. Na yan ang papel natin ipanalangin ng lahat ng tao sa mundo. Leader ng mga bansa, taong nasa kapangyarihan, mga leader ng mga relihiyon, para magkaroon pa ng kapayapaan kahit saglit dito sa mundo, sapagkat ang ibig lang natin ma-share ang pananampalataya. Dito sa atin ay walang membership, mga kapatid, walang membership dito, talaan, wala.
Ang Diyos ang nagdaragdag, bahala ang Diyos doon. Siya nakakaalam noon. Ang Diyos nakakaalam noon. Sabi nga sa aklat ng awit, God registers His people. Siyang nagre-rehistro. Kaya anumang relihiyong mayroong rehistro, pag wala ka raw sa rehistro nila, hindi ka ligtas, yan ay bogus. Mga kapatid, pasensya na po. Bogus po yan. Inaagaw nila yung papel ng Diyos. Ang Diyos ang nagdaragdag. Yung sabi nga sa Acts 2:47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church. Kaya ang Diyos ang nagdaragdag. Siya ang nakakaalam kung sino yung idinaragdag niya. Hindi ang kung sino-sino sa tao sa mundo. Hindi po. Siya din ang nagtatala sa aklat ng buhay. Hindi yung kung anumang talaan sa kalihiman ang nagtatala. Hindi totoo po yun. Hindi po totoo yun. Huwag kayong paluloko sa ganung mga relihiyon sapagkat sabi nga maraming takot. Baka maalis yung pangalan ko sa talaan. Pag naalis ang pangalan ko sa talaan nila, huwag kayong matakot sa bagay na hindi umiiral. Hanggang diyan na tayo po'y natatapos na, mga kapatid. Sa puso natin ang aral ng Diyos siyang at maging matatag. Pagkatyak na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin pangalabing ang iglesia. Ipagtanggol ang katwiran gamit ang salata niya. Tayo ay manindigan tungo sa ating